Hello Philippines and hello world! Miss Universe organizers clarified top 5 graphics mix-up was accident. So yung paliwanag po na hinahanap ng maraming mga Pinoy ay inilabas na ng Rappler.com at ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So matapos nga maglabas ng saloobin, ito pong si Miss Pia Wurtzbach patungkol po dun sa money fan votes na tila baga hindi malaman at wala po silang inilalabas na any documents kung magkano nga po ang inabot ng fan votes na ito. Na according po dito sa rules, ng lahat ng mga fan votes money na makokolekt ng bawat candidate na mananalo, kung sino po yung kanilang napiling charitable institute, dun po nila yon i-donate. Pero isa sa mga pinapaimbestigahan at talaga namang nagbigay ng saloobin si Miss Pia Wurtzbach patungkol sa insidenteng ito dahil according po sa rules, 12% lang ng kanila pong fan votes o yung money na mapupunta sa charitable institute, na which is very questionable dahil sobrang laki po ng pumasok na pera, no, dito po sa katatapos lang na Miss Universe 2023. So tila baga naging red eye-opener din itong si Miss Michelle D, kasi si Miss Michelle D kasing isa sa mga nanalo dun po sa fan votes dahil ganun po ka-united ang Pinoy pagdating po sa mga ganitong klaseng prestigious event, ano. At nakita natin talagang tayo rin po yung most engaging land or engaging na lugar dun po sa nasabing event na yon. Pero katumbas nito ay meron din po mga inilabas na mga news na kung saan ang mga Pinoy ay nananawagan ng malawakang boycott para sa darating na Miss Universe 2024. Hindi tinantanan ng ngit-ngit ang mga Pinoy pageant fan ang Miss Universe matapos matalo si Michelle D. Ngayon, lalo pang kumulo ang dugo ng mga ito kahit naglabas na ng pahayag ang Miss Universe Philippines na sumama ang pakiramdam ng nasabing Pinay Beauty Queen kaya umalis ito sa lineup ng dapat sana'y guesting nito sa Mexico City, which is yun po yung pangyayari dun sa first TV guesting po nila sa Mexico. Nanawagan ng boycott ang ilang supporters ni Michelle sa pangunguna ng isang Ezequiel Vargas na nanggagalaiti sa panawagan nitong itigil na ang pagpapadala ng kinatawan ng bansa sa Miss U. Komento niya sa inilabas na statement ng Miss Universe Philippines kaugnay sa insidente sa Mexico, #boycott Miss Universe, sino ang agree mag-heart lang. Sinundan pa ito ng isa pang comment sa pakiusap, huwag niyong sayangin ang kandidata, no? Wag daw sayangin ang mga kandidata natin next year. Lulutuin lang tayo. May pakiusap naman sa comment niya si Muniverso fan, ipagtanggol daw sana ng Miss Universe Philippines director na si Shamsi Sumsok at ng kanyang team si Michelle. Wala kayong ginagawa para tumindig para sa kapwa Pinoy. Puro kayo duwag. Mga ipokrita, lumabang kayo. Huwag niyong hayaan na ginagago tayo ng mga tay. Gising, oy! Samantala kumakalat ngayon sa TikTok at Twitter ang umano'y evening gown tally sheet ng mga kandidata. Sa Twitter post na nakapaskil ang tally sheet at kalakip ang larawan ni Michelle sa mismong finals. Sa final screen score sheet of #Miss Universe 2023, Michelle tied with Thailand of top 5 but Thailand was the one included. Kaloka, true. Hindi pa nakukumpirma kung authentic or official nga ang tally sheet o gawa-gawa lang. So yun po yung mga kumakalat ngayon. Ngayon dahil deserve po ng mga Pinoy ang explanation patungkol dun sa anomaly na nangyari sa pagkakamaling top 5, no? Ito naglabas na po yung Rappler. Ganito po nagpaliwanag ang El Salvador organizer ng Miss Universe. Miss Universe organizers clarify top 5 graphic mix-up incident. According po dito sa news na ito, sabi dyan, Miss Universe organizer admitted yan to
to and apologize for mixing up the names of pageant top 5 candidate during 2023 editions Coronation Night last Sunday, November 19 in El Salvador. Totoo po na inadmit nila na nagkamali sila at humihingi po sila ng apologize. An official social media post was made last Thursday, November 23 in response to online backlash accusing the organization of allegedly rigging the result of the last minute. Sabi nila, ito po yung kanilang statement. Our mistake, Miss Universe El Salvador clarified, saying that in the rush to get post up during Saturday live broadcast, accidentally mixed up the names of 2 finalists. So, yun lang po yung sinabi nila. This was simple error of moving too fast. We heard the same result live at the same time that you all did. No special access over here. We're sorry to both finalists, the organization added. So, ganun lang po nila in-explain na nagkaroon lang daw di umano ng mix-up ng resulta. So, nagkaroon lang daw po ng simple error at agaran po nilang inayos, kaya po binura nila agad yung kanilang post. At may fact check din po silang sinasabi na there's no re-announcement of Miss Universe 2023 top 5 candidates. Wala na pong ganun na mangyayari. Wala na pong bawian. Kumbaga, nasabi na po nila at yung pong desisyon nila ay yun na po yun. Wala na pong pwedeng ipagbago. So, dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa mga legit viewers natin, yung talagang mga nanggagalaitin nating viewers patungkol sa bagay na ito. Unahin po natin ang komento na nagmula kay Mr. Manuel Ponce. Sabi niya, Mids Dareds, may tanong po ako. Madalas po akong mabasa ng mga komento sa tuwing manonood ako ng EAT. Ang sabi, mayroon daw isang vlogger na nagpapanggap na legit vlogger defender ng TVJ. Totoo ba to? Kung totoo, may kilala ka ba kung sino siya? Meron po kasing isang parang vlogger ng tape na nagpapanggap po siya, tas ginagamit niya po yung title ng TVJ para siyang clickbait, ganon, 'di ba? Na parang feeling natin is ginagamit niya yon para may manood sa kanya for the views. Yun. And of course, another comment, sabi ni X Chian, yung ND ng MU Philippines deadma lang, dapat silang gumagawa ng action. Dapat talaga palayasin si Supsup dyan Ayun. So, yun po kasi yung hinahanap natin Si Shamsi Supsup kasi isa sa mga organizer dyan na dapat daw, kasi kung gagawin kasi ni Shamsi yun, let's give them the benefit of the doubt. Kung gagawin niya po yun, parang obviously na baka sa isipin ng ibang bansa na kinakampihan siya, 'di ba? Sabi ni Joey Rocamora, imposibleng bankrupt ang Miss Universe. Malaki ang kitaan dyan. Wala nga siyang pinakikitang kumakain ng mga contestant at di siya pumapasyal sa mga magagandang lugar. Actually, ngayon lang po ako nakakita ng Miss Universe 2023 na parang medyo tinipid at hindi masyadong bongga yung mga lugar na pinag-shoot nila ng mga photos, yung mga lugar na pinuntahan po nila. So, according naman po kasi sa Wikipedia at ilan sa mga news online, nagdeklara na po kasi siya ng bankruptcy sa kanyang JKN Global na ipinundar niya noong 2015. Tapos, sabi neton si Ann, basta si Ann, yun. Sabi niya, parang nagdeklara na sila ng bankruptcy ngayong November 2023. Sabi ni Joey Rocamora, malaki ang kawalan ng Filipino audience sa lahat ng mga event like pageants kasi Filipino crowd lang ang bumubuhay sa mga big event like pageants, boxing, etc. This is very true. Real talk po yan. Totoo po yan. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!